Magandang araw mga kasimangisda. Kami nga po ay kararating lang dito sa fishing ground. Umalis kami kanina sa port ng mga almost 1 o'clock na ng madaling araw, kung sa dyan sa Pilipinas ay alas 11 ng gabi. Pero kung nakikita nyo ngayon itong alon-alon sa ating loob ng lambat, yan. Ayan po. Ayan po, maganda na naman po yan. Marami na naman po yan mga kasimangisda. Baka nasa 100 tons na naman yan. Ilang oras lang kami naglakbay o nag-sail out from the port. Nakaarya na po kagad kami mga kasimangista. Napakaswerte po talaga. Talagang binebless tayo ni Lord. Salamat po sa mga prayers nyo mga kasimangista. Eto, ang dami na naman tinuhog niyang ating diver. Oh. Ay ang o-ring na yan. Yan ang nagpapatunay na malaki ang bag portion natin na pwedeng paglagyan ng isda mga kasimangisda. Ayan po, yung o-ring na yan, yung stainless na yan, ang dami po ng tinuhog. So, pagka ganyan po, maaaring nasa 100 pataas na naman yan, 100 tons mga kasimangisda. Ang tabayanan po natin mga kasimangisda kung anong mangyayari dito, kung ganong karami ito. Please like, share, and comment lang po mga kasimangisda. Maraming salamat sa inyo. Maraming isda ito mga kasimangisda. Thank you po sa inyo pagsubaybay. Ayan. Ang kapal ng alon-alon sa loob mga kasimangisda. Yan, mga pumipitik-pitik na yan, mga isda po yan sa loob. Inihahanda na po ang ating bag portion na yan ng ating diver. Pinapatibay na po yan, ang daming tinuhog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siyam na o-ring po. Siguro 100 tons to mahigit mga kasimangisda. Ayan. Tahimik lang ang isda. Kung may tatanong naman nyo mga kasimangisda kung bakit nasasabi kung ilan ang tutuhoging o-ring, base po yan sa nakikita sa sonar ng ating fishing master. Ang nagde-determine po ng pagtutuhog niya na yung ating fishing master kasi nakikita niya kung ganong karami ang volume na nasa loob ng ating lambat. So estimate niya siguro nasa 100 tons, kaya siya man tinuhog mga kasimangista. Ito po ang fishing master natin, yung nakakulay white tsaka gray na yan. So siya po nagde-determine at ibibigay ng instruction kung ilan ang tutuhogin mga kasimangista. Kaya pagka ganyan po nakita ng mga tao na siya man tinuhog, sigurado to maraming volume. Ayan po ang closer look ng ating o-ring kung saan yan po yung magde-determine sa ating dami ng ating isda dahil sa madaming tinuhog, marami po ang laman ng ating bag portion. Yan nga po, power block po ang tawag doon mga kasimangisda. Siya yung bumibira ng ating lambat para ito ay maiasampa natin yan. Nag-aalisan na po yung mga tao doon dahil may mga tumitingan na po, delikado po sa kanila yan mga kasimangisda. Baka mapatakan sila ng mga malalaking isda, so pinalis na sila ng ating master for safety purpose mga kasimangisda. Ganon po, para safe po ang lahat at nang sa ganon ay makapagtrabaho tayo ng maayos mga kasimangisda. Yan, medyo nagtitingahan na nga po dyan mga kasimangisda. Yan, medyo pumutoy na doon sa bandang yon. At pagka ganyan po, medyo bumababaw na ang isda. Siguro sa bag portion natin, nasa almost 100 meters po, mahigit pa ang lalim ng ating bag portion. So doon po nyo malalaman talaga marami ang nilalaman ng ating bag portion. So ayan, yan ang closer view ng ating mga buhay na isda mga kasimangisda. Ayan, may mga yellowfin po ito, mga tuna ang karamihan dito mga kasimangisda. So medyo pinakita ko sa kanyang closer look habang buhay pa mga isda nating hinuhuli. Mga tuna po, mga nagtitingan. Kaya nga po sabi ko sa kanina lang pinaalis na sila doon ng ating master para safety po ang lahat. Ayan, ang lalaki ng mga isda natin nahuli ngayon. Ito nga po at talagang sikat po talaga ang lahat sa paghahanap, sa maisampayan ng maayos at makuha ang isda ng magandang quality mga kasimang isda. Yan ay world class po ang ating quality ng isda natin. Kaya kung saan po nakakarating ito mga kasimang isda, worldwide po ang delivery ng ating mga isda mga kasimang isda. So ayan, nasa proseso sila ng kalaskas para maisampay ang ating isda ng maayos. Yan po yung sinatawag na kalaskas, hinihila yan lambat pataas para maisampay yung ating isda. Ayan po, medyo binibilisan ko lang po yung speed ng ating video nang sa ganon hindi ganong ma-dragging or mahabang masyado. So para
makita nyo kagad ang resulta ng ating mga nahuhuling isda dito mga kasimangang isda. Salamat po sa pagtangkilik at patuloy nyo panonood. Mula po ngayon ay tayo ay magpo-post sa ating magpo-full time po tayo sa ating YouTube channel mga kasimangang isda, dahil marami na rin po tayong followers sa ating YouTube channel. Ating YouTube channel po ay _Kapnilo. All capital letters po yun mga kasimangang isda. Bisitahin nyo po ang YouTube channel ko. Subscribe na rin po para sa full video po ng aking mga vlogs. Ayan po, ang procedure na yan. Nasa ano na tayo ngayon? Nasa ano na po yan, na tinatawag na yan na strobo na sila. Gumagamit na sila ng malaking lubid nang sa ganon maisampa ng maayos, dahil mabigat na po yan. Hindi na po basta mahihila ng isang maliit na lubid lamang. Kaya kita nyo, may malaking lubid dyan na kulay puti. Yan, sa bandang likuran itong nasa kulay purple na yan. Yan, naka-helmet na yan. So yan, yung lubid niya malaki. So kailangan po mas malaking lubid para, kasi mabigat nga po ang laman ng ating bag portion. At sinasabi ko nga po, ito ay nasa more than 100 tons na. At estimate na po yan ng ating fishing master through sonar. Ayan po, mga buhay na buhay pa yung karamihan sa ating nasa loob ng lambat. Kaya talagang kita nyo naman, hindi po robot yan. At talagang yan ay buhay na buhay mga kasimangang isda. So doon po sa aking mga nakaraang video mga kasimangang isda, mapapansin nyo na lahat ay nasa Facebook ko. Ngayon po ay isasalin natin ito sa ating YouTube channel, nang sa ganun mas maganda po. Marami po nagre-request sa bakit daw maiksi ng aking vlog. Gusto po ng mga nanonood sa ating YouTube ay mas mahaba ang kanilang panonoorin. Nabibitin po sila, nagre-reklamo, may nagagalit po sa akin na nabibitin daw. Ganun po mga kasimangang isda. Kasi pagka sa Facebook po mga kasimangang isda, nagiging tatlong hati pa. Pagka talagang mahaba yung aking ipinopost, ay talagang nagiging part 1, part 2, part 3. So ngayon po, gagawin ko na po na ito na full video sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, para nang sa ganun yung ating mga subscribers sa ating YouTube ay masatisfied sa ganda ng kanilang pinapanood. Sa pagkakataong ito mga kasimangang isda, tayo ay nagsasalok na. Ito na nga po yung tinatawag natin na salok time. Salok time, pinakamagandang portion po ito sa ating vlog, dahil dito nyo nakikita yung talagang pinagpaguran natin na hulihin. Ito na po, dito na po yung resulta. So yung resulta, syempre laging gusto yan ng ating mga kasimangang isda na makita kung nahuli ba yung ating inaryahan. So ayan po, na makikita nyo ngayon sa pagkakataong ito, sinusukat na nga po yan para for record purpose. At the same time yan, meron tayong fisheries observer dito. Talagang 24/7 po nakabantay po yan sa atin mga kasimangang isda sa activities natin dito. Lahat ng activities niya nire-record niya mga kasimangang isda. Kaya sa mga nagtatanong po kung may kasama kaming fisheries observer, meron po taga dito po sa bansang ito kung saan kami ay namamalakaya mga kasimangang isda. Ayan po. So talagang dito everything is legal and nasa batas po ito. Kaya talagang okay po ang pangingisda dito with permit and license mga kasimangang isda. Ayan, pangalawang salok na nga po, puno pa rin. So to sum up, ito nga po ay inabot nga po ito ng 140 tons. Ito yung first drive namin pagkatapos naming lumabas ng port mga kasimangang isda. So ayan po, halo ng skipjack, yellowfin, tsaka tuna mga kasimangang isda. Kaya makikita nyo ang ganda ng isda, madami pang buhay, kumakawag-kawag pa at nangingisay-ngisay pa. Ayan, yan ang resulta po ng ating pangingisda dito. First drive po, first set of the day after sa port is naka 140 tons po tayo mga kasimangang isda. Talagang napaka-blessed natin dahil may pupuntahan po kami ng isang spot, kaso hindi na kami natuloy dahil dito po sumalubong na nga po talaga kagad yung grasya, biyaya mula sa dagat mga kasimangang isda. Ayan po, maraming salamat Lord for all the blessings. Ayan, kita nyo naman ang gaganda ng quality ng isda. Ito po ay hindi dinideliver sa ating mga local market. For canning po ito, inilalata po ito mga kasimangang isda. Kaya pang maramihan po ito, pang lata po ito. Hindi po ito para sa palengke mga kasimangang isda. So ganun po ang aming na kami ay nabe-bless palagi dito mga kasimangang isda. Kami ay nasa Pacific Ocean po.
malapit po kami sa Indonesia at saka sa Australia mga kasimahang isda. Wala po kami sa Pilipinas ha. Marami po kasi medyo may nagagalit po sa amin, kami daw po ang umuubos ng isda. Hindi po. Wala po kami sa Pilipinas mga kasimahang isda. Kami po ay nagsisikap dito sa ibang bansa na makapamalakaya. Commercial fishing po ito mga kasimahang isda. Hindi po ito pang ano lang, pang balengke, pang commercial po ito talaga mga kasimahang isda. Kaya yung ating mga hinuhuli talagang pang maramihan, pang volume. At saka ang mga barko po dito nanguhuli ay makaramihan po ay mga naka-helicopter po mga kasimahang isda. Sa lawak po ng fishing ground dito ay kailangan talaga naka-helicopter sa paghahanap dahil sa daan-daang milya po ang distansya ng ating pinangingisdaan. So kailangan po talaga may helicopter ka dito para ikaw makahuli, at kasi malaking tulong po ang helicopter dahil sa paghahanap. Unang-una sa paghahanap, sa searching pa lang po ng isda ay talagang napakalaking tulong po ng helicopter. Kaya mga kasimahang isda, sinasabi ko sa inyo, wala po ditong maliliit na bangka na nangingisda sa sobrang layo po nito. Hindi po nila kayang abutin nito ng kanilang mga pump boat at saka ng mga motor boats kasi uubusan sila ng gasolina. Sa gasolina pa lang po mga kasimahang isda, talo na sila, lalo hindi silang hindi kikita dahil sa layo po nito. Ayan nga po, tuloy-tuloy tayo sa sa ating pagsasalok. Nakita nyo na po ang inyong Cap Nilo po, helicopter pilot po mga kasimahang isda. Ako po ang piloto ng helicopter na si Falcon. Ako po ang naghahanap ng isda sa distansya na hindi kayang abutin ng radar natin, kasi ang ating barko po ay equipped po ng birds radar at iba't ibang mga radar para makadetect ng isda mga kasimahang isda. May sonar, may fish finder. So napakarami po nating equipment na ginagamit. Doon pa lang sa equipment mga kasimahang isda, talagang napakalaking puhunan po. Kaya talagang commercial fishing nga po mga kasimahang isda. Ayan nga po, nagpakita na po ang inyong kasimahang isda. Maraming salamat po sa suporta. Ayan, tuloy-tuloy po ang pagsasalok natin. Kaya ito nga po, siguro almost 1 oras din pong sinalok dahil sa dami nito. Pero sabi ko nga sa inyo, para hindi nga po kayo mainip at hindi kayo masyadong maboring sa panonood ng aking mga videos, shortcut na lang po natin para tayo ay mag-enjoy lang din po at nang hindi kayo maboard mga kasimahang isda. Maraming salamat po sa suporta. Simahang Isda by Cap Nilo, ganun din po sa aking YouTube channel. So subscribe lang po sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. At saka po sa YouTube ko, napakarami ko na rin pong video dyan. Watch nyo na lang po yung mga nauna kong video. Pero sa ngayon ito po ang inyo-offer ko sa inyo. Talaga maganda po itong ating video sa ngayon. Maraming salamat po. Hindi siya papadahig.